Ilang taon ka na? 17 po. 17? So, ibig sabihin, ilang taon yung anak mo nung pinagbuntis mo? 15 po. Naniligas po yung mga kamay niya. Tapos yung mga paa po. Ni minsan ba hindi nyo napacheck upan? Anong nararamdaman ng bilang isang minor na nanay sa ganitong sitwasyon? Mahirap po. Mahirap. Saka masakit para sa nanay na makita yung anak niya na ganyan. Siya ang bago nating scout na si Jasmine. 17 years old, minor de edad na nakapag-asawa. At ang kanyang naging anak ay isang PWD. Once again, welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating Facebook page, Alma Vlog. At eto, nandito tayo sa isang scout ngayong araw. At may isang scout nga tayo, mga malgong viewers. I-try nating interviewin kung isa siya sa magiging isang beneficiary natin. At sa tingin ko po ay karap dapat naman po siyang mabiyayaan din ng ating mga blessing. Ayan. Sana suportahan nyo ito. Tao po. Hello. Kumusta? Okay lang yun po. Medyo okay po. Bakit medyo okay? Hindi ba talagang totally okay? Kumusta anak mo yan? Opo. Ilang taon na yan? Magtuto na po ngayong June 1. Magdadalawa. Ilang taon ka na? 17 po. 17? So, ibig sabihin, ilang taon yung anak mo nung pinagbuntis mo? 15 po. 15 years old? Yes po. Grabe. Asan yung papa niyan? Nakikipag-arawan po ngayon. Kaya wala po. Nakikipag-arawan? Yes. Okay. Anong pangalan mo ulit? Nene? Jasmine po. Jasmine. Siya si Jasmine, 17 years old, at na-scout nga namin dito sa isang lugar dito sa Kapalonga. Yan, nagising na yung anak mo. Kumusta yung anak mo? Ano po, hindi nga po okay. Kasi hindi pa siya nakakalakad. Bakit hindi pa nakakalakad, diba? 2 taon na. Ano po ito, premature? Premature. Opo. Ay. Lalaki siya, Pero may nabibigkas na siya. Ano pa lang po, yun lang. Yun lang yung nabibigkas niya. Anong pinagkakaabalan ni mister mo araw-araw? Nakikipag-araw-araw po sa minsan po napunta dun sa nila. Nakipag-arawan lang. Yun yung hanap buhay niya para matustusan yung pangangailangan yung mag-ina. Kasal na kayo? Hindi pa po. Hindi pa, at minor de edad ka pa. Anong natapos mo, Jasmine? Grade 10 po. Grade 10? Dito ka din nag-aral? Sa San Antonio po. Elementary po dito ako nag-aral. Pero sa San Antonio na po pag high school. Oo. Sa buhay niyo, Jasmine, ano yung pwede namin maitulong sa inyo? Kahit po kayo dito na lang po sa anak ko. At gusto ko lang po itong Ma, ano yung matulong namin sa baby mo? So po sanang pa-check upan ko. Kasi po, arami po nitong sakit ngayon. Maraming nararamdaman. Yes po. Ano yung nararamdaman ba ng anak mo ngayon na dinadala niya? Bakit hindi pa nakakalakad? Bakit di pa siya nakapagsalita? 2 taon na. Naniligas po yung mga kamay niya. Tapos yung mga paa po. Ni minsan ba hindi nyo napacheck upan? Nagpa-check up po kami. Napansin nga po nung doktor. Na daw po na yung anak ko daw po ay parang PWD daw po. Oo. Kaya po need daw po ng therapy. Sabi, wala naman po kaming problema din po kami sa pang-araw-araw. Ni minsan ba hindi mo napatherapy yung anak mo? Hindi po. Tsaka po pag nagpepersa po siya ng
ng iyak. Lumalaki po yung ano niya. Yung dito po sa may ano niya. Yung balls niya. Mhm. Grabe naman, kakaawa naman ito. Anong pangalan niya? Ezekiel po. Ezekiel, hello. Hello, baby. Oo nga, yung mga kamay niya, hindi niya makontrol. Ano po ito eh. 2 months po to sa incubator nung pinanganak ko. 1 kilo lang po siya nung ano. Ilang months siya nung pinanganak mo? 7 7, oo. Pwede dito kayo para hindi kayo masyadong mataas, ano? Sige po. Jasmine, kawawa naman si baby Ezekiel. Grabe palang ano pinagdadaanan niya ngayon. Pero maayos naman yung ano niya, yung kain niya. Ano naman po siya kumain, malakas. Malakas. Kaso nga lang ang problema, yung parang late siya sa mga bagay-bagay kasi yan, nagtatakbo na sana yan. Opo. Yun yung findings ng doktor sa kanya. Anong nararamdaman ng bilang isang minor na nanay sa ganitong sitwasyon? Mahirap po. Mahirap. Saka masakit para sa nanay na makita yung anak niya na ganyan. Nararamdaman ko yung kung ano yung kalagayan mo, Jasmine. Sige, ilabas mo lang yan. Okay lang yan. Since born ba yan, yung ganyan na kalagayan niya? Opo. Kita ko nga payat si baby Ezekiel. Dito ka lang ba? Nag-aalaga sa kanya? Hindi ka umaalis? Naalis din po pag kailangan. Ang iwanan ko din po. Saan ka pumupunta? Nagawa po ng mga gawaing bahay. Oo. Grabe. Nakaawa nga ng itsura ni baby si Ezekiel. Hindi niya kayang katawan niya. Hindi na po kami. Kung magkakaroon siya ng walker, hindi niya kayang i-handle yun, Opo, natutumba po siya sa ganun. sa walker. Saka po pag iuupo mo siya para siyang naninigas. Tapos pag ihiga po. Di ibig sabihin, sakripisyo talaga yung paglaki ni baby Ezekiel. Anong sabi nung doktor? May pag-asa pa daw na maging normal siya? Opo, pag naagapan daw po ng therapy yung mga niya. Tapos, Oo. Alam mo ba yung pagta-therapy, Jasmine, ay hindi basta-basta yun. Kailangan monthly. Meron din sila yung tinatawag na ilang beses na session sa isang buwan para may mangyari sa therapy niya kasi may hinandal na akong dati na ganito pero medyo maedad na yun kaya parang walang nangyari yung pagta-therapy namin, walang nangyari sa mga session. Si baby Ezekiel meron yan, alam ko kasi bata pa siya, ay 2 taon pa lang. Pero nagkakangipin naman pala siya. May mga ngipin din siya, malakas din. Nagagatas pa ba siya? nagagatas pa po. Anong gatas niya? Bear brand. Nag-berbran. Nagpa-breastfeeding ka ba sa kanya? Opo, nag-try po ako nung pag-anak ko. Hindi naman po niya po. Hindi pa po kompleto yung niya sa pag-ut-ut sa Hindi siya Kaya po, hindi niya kayang magdede sa iyo. Kaya po, pinapadaan na lang po sa host. Nilagyan po siya ng hose dito sa gilid dito. Dati nag-host siya. Grabe naman yan. Ang gwapo pa naman na bata, oh. Ang gwapo nito. Pag tsaka bata pa siya para i-therapy, meron yan mangyayari sa kanya. Kasi 2 years old, oh. May mga muscle. Grabe, oh. Hello, baby Ezekiel. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling po? Mga ba ng pilik mata? Yun, Jasmine, matanong ko lang. Bakit
naisipan mong mag-asawa ng mas maaga kaysa sa mga ibang kabataan dyan. Siyempre, yung ganyan na teenager ay ano, ini-enjoy muna nila yung pagkadalaga nila, pagkabinata. Bakit sa inyong, sa iyo, na isipan mong magbuo ng pamilya ng mas maagang edad? Baka po sa bahay po kasi problema din po sa bahay kasi parang ang higpit-higpit ng magulang ko dati. Kaya yun parang nagrebelde ako masyado. Kaya, Sino bang kasama mo sa bahay nyo ngayon? nakagitara lang po kami din sa Sa mama mo? opo, kasi po delikado na po dito kaya po Bagsak na ito. O kayo doon kayo natutulog. Di ibig sabihin, direct to the point tayo, sino talagang nambubuhay sa inyo magulang mo? Yung asawa ko po. Nagbibigay din siya. Nagbibigay din kayo ng ambag doon sa bahay ni mama mo. Oo. Pag sobra. Pag sobra. Pero pag alam ko, sa araw-araw na kinikita niya, kulang-kulang yan. Kasi sabi mo nakikiarawan, magkano ang arawan ngayon? 350. Diba? Hindi naman pare-parehas yung araw na may trabaho. Yun yung reason mo kung bakit nag-asawa ng mas maaga, yung nagrebelde ka. Bakit gaano ba kahigpit yung magulang mo dati sa'yo? Hindi ko po. Parang hindi kasi po ako dati pinapalabas pag nalalaman na halimbawa nagkakaroon ako ng boyfriend. Hindi ako pinapalabas ng bahay. Yun po parang parang sa isip ko parang gusto ko na lang mag-asawa para makalaya sa ganun. Pero hindi naman pala po ganun kadali. Hindi kadali kasi tingnan mo, yung problema na iniisip mo na naging mahigpit sa'yo yung magulang mo ay nadagdagan pa ng another problem, di ba? Nung pinagbuntis mo ba si Baby Ezekiel ay talagang hirap din ang buhay, hindi nabibigay yung tamang vitamins niya. Kaya ganyan yung yung outcome, Jasmine, yung pinagbuntis mo, hindi naibigay yung mga tamang supplement sa bata, kaya siya naging may kapansanan. Yun yung yung reason, tsaka yung naging matigas ang ulo mo. Ito din yung naging outcome. Naiisip mo din yun lahat ngayon, Jasmine? So ano yung mapupulot ng mga kabataan kagaya mo na nag-aapuro magkapamilya kasi nga nagre-rebelde sa magulang? Ano yung maipapayo mo sa kanila, Jasmine? Na kung ano man po yung iniisip nila ngayon na gusto nilang makalaya sa magulang nila, hindi po mahirap pag halimbawa nandito ka na sa sitwasyon na to. Sana po hindi na sila tumulad sa aming mga kabataan na maagap nag-asawa, nagkaanak. Kasi po sobrang hirap. Tsaka hindi yun yung solusyon, di ba? Opo. Ayan. Yun yung kapulutan natin ng aral ngayon sa vlog natin kay Jasmine, na hindi dapat magrebelde sa magulang. Kasi naniniwala ka ba, Jasmine, na the more na care sa'yo yung magulang mo ay mahal na mahal ka niyan? Kasi yung magulang na nagpapabaya sa anak na hindi pinapakialaman, sige, lumayas ka, makipagbarkada ka, umuwi ka kung kailan mo gusto. Yun yung magulang na hindi nagmamahal sa anak. Naniniwala ka ba ngayon at may anak ka na? So ngayon, hindi na natin maibalik yun, Jasmine. Kaya ngayon, ang pagpapusan mo ngayon, yung pamilya mo na lang. Oo. Ngayon tinanong kita kung ano na dapat namin maitulong sa iyo. Sabi mo, sa anak mo na lang. Wala ka na bang wala ka nang balak bumalik sa pag-ieskwela? Meron po sana kaso wala namang anak ko ganito. Wala naman po mag-aalaga dito. Ako din po. Si mama mo ba, anong pinagkakaabala niya araw-araw?
Yung mga pag-aasikaso po sa kapatid ko, tapos natulong po siya kay Papa pag ano. Paghanap buhay. Okay. Yun bang asawa mo, taga saan yun? Taga dito din? Taga San Antonio po. Taga San Antonio. Di, ano lang kayo, hindi kayo masyadong nagkikita. Hindi po, kasi po araw-araw po siya nag-aano at kailangan po namin yung isang ano po ay kulang pa kay para sa pambili ng pangangailangan ng isa po. Oo. Minsan ba nawawalan talaga si Ezekiel ng ano? Opo. Meron pong times sa tinitipid ko po siya sa ano para tinitipid ko po yung gatas niya para magsakto ng hanggang umaga. Grabe naman yan, Ezekiel. Kawawa naman ang baby na to. Tinitipid pala. Bear brand yun, di ba? Opo. Di ba yun yung pinakamurang gatas? Opo. Ang unang gatas po nito nung paglabas namin ng hospital ay prenan po. Ang mahal namin. Kaya po hindi na nakaabot ng Vitamin, may vitamin siya. wala na po. Pero anong binavitamin niya? Wala pa po kasi hindi namin mapacheck upan sa Okay. So ngayon, nandito kami para tutulong sa pamamagitan ng pag-vlog. Jasmine, nakatutok kami ng camera sa'yo. Pwede kang magsalita kung ano yung gusto mong mangyari. At may mga sponsors tayo sa ibang bansa na pwedeng makatulong sa therapy kay Baby Ezekiel. Ano gusto mong ipanawagan sa kanila, Jasmine? sa mga may kaya po sana na kayang magbigay kahit kaunting pampagamot lang po ni Ezekiel. Kasi nahihirapan na din po yung anak ko. Sana po matulungan niyo kami. Yan. Sa mga mahal naming viewers, mga sponsors, sana matulungan natin tong bata na ito para mabigyan ng lunas. Kahit pa utay-utay yung niya, therapy, at kung may mangyari, mabigyan ng kinabukasan itong bata. Kasi kung ganito yung kalagayan niya hanggang paglaki ito, hindi ito makapag-aral na maayos. Diba, Jasmine? At ang makukuha niya pa dyan ay talagang bullying. Bubuliin niya ng mga parehas niyang bata paglaki. Kaya sana abang bata pa mapaayos na yung lagay niya. Ni minsan pala hindi nahawakan ng therapy ito. Pero napacheck up niyo na yun sa diet? Hindi po. Po kasi siya, nagkaroon siya ng mga sugat-sugat sa ulo. Opo. Kaya po pina-check up na namin kasi po punong-puno na yung ulo niya na ng sugat-sugat. Okay. Napansin po nung doktor na daw po, na parang nalilate daw po siya sa dahil yung ibang bata daw po nagagawa na yung ibang ito po hindi pa man lang nakakapagsalita. Dapat siya paghawak ng dede niya hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Pinapadede pa po namin siya tuwing Grabe naman. Pero nabibigkas na niya yung mama. malang po, isang word ng mama. Ay, malang. Oo. Okay. Mahirap yung kalagayan talaga ni Ezekiel. Nilalagay ko yung sarili ko sa kalagayan mo, Jasmine. Talagang, meron ba yung time na talagang napapahagulhol ka sa hirap nyo? Ano yung ina-advise sa'yo ng magulang mo dito sa nangyari sa iyo? Hindi naman po kami nakakapag-open. Hindi ka nakapag-open up kay sa kanya. Na yun yung dapat mong gawin sana. Pero nag-a-advise din po sila. Oo. Okay. Itong tulong namin sa inyo, Jasmine, itong unang vlog ko sa iyo, hindi lang ito yung una. Posibilidad pa na maanuhan kayo, matulungan kayo sa therapy. Basta may tutulong sa atin, At kung magkaka-views ito, asahan nyo. Sa inyo mapunta yung kikitain ng video nyo, Jasmine.
Okay. Basta ang akin lang mag-pray tayo, no? Tulong-tulong tayo mag-pray na may mangyari sa anak mo. Okay, sa ngayon, bibigyan kita ng panggatas niya. Ngayon, nakita ko na kayo. Huwag mong tipirin na yung anak mo, ha? Huwag mo nang hayaang, matipid yung gatas niya. Bilan mo siya. Pagatasin mo hanggang gusto niya. No? At kung may sapat na tayong pang therapy, ako mismo sa inyo susundo dito para mapa-therapy sa baby Ezekiel. Ano? Okay. Ito panggatas. Salamat. Meron pa dito. Ito. Ito. Panggatas ni baby Ezekiel para makabili kayo ng gatas niya, diaper, kung ano yung pangangailangan, ibili mo yan, kung ano yung niya, merienda. Ano pa yung iba niyang pangangailangan? Vitamin. Anong vitamin niyan dati? Minsan ba hindi nakapag-vitamin si baby Ezekiel? Vitamins po siya dati na. Kasi sobrang payat niya. Growy po yata. Growy. Umiiyak na. So, ayun. Sige, baby Ezekiel. Bye-bye. Salamat po. Okay, sige. Basta hindi ito yung una at pangalawa naming pamamasyal dito. Babalik kami. Basta may blessing, Jasmine. Alagaan mo lang mabuti yung anak mo. Okay, bye-bye, baby Ezekiel. Nainitan na siya. Okay, sige na. Mo na doon. Punta mo na doon. Okay. So, ayun mga mahal kong viewers, nakita natin kung ano yung kalagayan ni baby Ezekiel at yung kanyang minor de edad na mama. Talagang mahirap po yung kalagayan nila. At sana matulungan natin sila. Sa mga gustong magpaabot po, pwede nyo po akong kontakin sa aking messenger, Alma Vlog, at dito sa ating Commander ni Marcos na messenger. Pwede nyo po akong kontakin. At makikita nyo bawat paabot nyo po sa mag-inang ito, sa batang ito ay ipupunta po, maidediretso po sa kanila. At malaking bagay ito sa bata, mga mahal kong viewers. Talagang grabing habag ko po sa bata kasi 2 years old, hindi pa po siya nakakagalaw ng normal, hindi pa nakakalakad. At halos wala din po palang magatas, maipagatas sa bata. Ayan, narinig natin yung sabi ng mama na halos yung konting gatas ay tinitipid para lang magsakto hanggang umaga yung kung anong meron sila. Ayan, asahan nyo po kung anong kikitain itong video natin, iabot natin sa mag-inang ito para makatulong sa baby niya. Suportahan nyo po, i-share nyo, mag-comment kayo kung anong dapat gawin, at binabasa ko po lahat ng comment at nagpapasalamat po ako sa pag-share, pag-like nyo, sa pag-subscribe. Thank you so much. God bless.